Sing to me of heaven, sing that song of... Magandang hapon po sa ating mga ginigilo na tagapakinig, mga sumusubaybay sa Oras ng Biblia. Ngayon po, ito po ang inyong lingkod, si Brother Elias. Kasama ko po ngayon si Brother Fred at si Brother Juan. Si Brother Fred po ang maghahatid sa atin ngayon ng isang aralin tungkol sa maling paggamit ng instrumental music sa loob ng pagsamba. Na kami po ngayon ay naririto mula sa Nabotas, nagpapahayag at nangangaral ng banal na kasulatan, mga aral tungkol sa banal na kasulatan. Binibigay ko sa inyo, Brother Fred. Magandang hapon po sa ating pong mga diliw namin taga-subaybay sa programa ng Oras ng Biblia. Ngayong hapon po ay ang aming pong tatalakayin ay tungkol po sa paggamit ng anugto kung sa loob ng pagsamba. Binibigay ko kay Brother John ng pagbati at pag-anaya. Magandang hapon po sa mga nanonood po ng programang ito. Patuloy po ang pasasalamat ng programang ito sa mga taga-subaybay. Sa pag-aaral na ito ay magkatid po sa atin ang itong kaalaman ayon po doon sa instrumental music po. Ito ba ay dapat natin gawin sa panahon natin ngayon? Yun po ang ating pag-uusapan. Maraming salamat. Siyempre, binabati rin namin ang mga sumusubaybay sa lugar ng mga taga-kapitbahayan, ang mga sumusubaybay sa mga kapatid sa Facebook na laging walang sawang sumusubaybay po sa programa ng Oras ng Biblia. And para po sa pagpapasimula ng ating pong pag-aaral, ibigay po natin kay Brother Fred ang tungkol sa pag-aaral ng instrumental music. Maraming salamat, Brother Elias. Alam nyo, isa ito sa mga usaping medyo sensitibo sa maraming pananampalataya, lalo na sa mga Kristiyano, na ito po ay ginagamit ang mga ganitong sa pagsamba, yung pag-awit, na dapat dito natin tandaan na lagi tayong babalik sa Biblia bilang basihan ng ating pagsamba. At kung titingnan natin ang mga utos sa Bagong Tipan, hindi natin ito makikita ang mga Kristiyano na gumagamit ng instrumental music sa kanilang pagsamba. Pero ito po ay nakakalungkot at napakarami po. Halos lahat ng sinasabi nating Kristiyano ay gumagamit ng musical instrument sa pagsamba. Ngayon, isa pang katanungan natin, maaari ba gamitin natin ang instrumento sa pagsamba? Ang sagot po natin ay hindi. May dalawang uri po ng musika. Ito po yung sinatawag na vocal at instrumental music. Ang uri po ng musika na pinahintulutan ng Panginoon, ano po ang uri ng pinahintulutan ng ating Panginoon? Ito po, sa Bagong Tipan, ay wala na pong pinahintulutan ng ating Panginoon. Pero balikan po muna natin yung sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ito po ay inuutos ng Diyos na gumamit ng instrumento sa pagsamba. Ito po yung makikita natin sa Unang Chronicle 29:25. Pakibasa nga po, Brother June. Dalawang kronika. Dalawang kronika. Ano pong sinasabi, Brad, sa 29:25. 25? Ito po ang sabi sa 29:25 na sabi rito, at kanyang nilagay sa mga Levita sa bahay ng Panginoon na may mga simbalo, may mga soltero, at may mga alpa, ayon sa utos ni David at ni Gad na tagakita ng hari at ni Nathan na propeta, sapagkat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Nakita po natin, mga kaibigan,
na mayroon pong pinakita na ito ay utos, bagamat si David yung nag-utos, pero sinasabi dito sa huli, ito po ay utos mula sa Panginoon, na sila ay pinagamit ng mga instrumento, ng mga simbalo at saka yung saltero at alpa. Isa pang talata, ang atin pong makikita sa awit 81 at 81 verse 1 hanggang 4. Brother Ali. Sabi po ganito, magsiawit kayo ng malakas sa Diyos na ating kalakasan, mga kaingay kayo na may kagalakan sa Diyos ni Jacob. Magsiawit kayo at dalhin niyo rito ang pandereta, ang masayang alpa, sampunang salteryo. Magsihihip kayo ng pakakak sa bagong buwan. Sa kabilugan ng buwan, sa ating dakilang kapistahan, sapagkat pinakapalatuntunan sa Israel ayon sa Diyos ni Jacob. Nakita natin, noon sa lumang tipan ay pinayagan ng Diyos na gumamit. At isa pa sa pinakahuli, sa 4, sabi dito, ito yung palatuntunan sa Israel na ayos ng Diyos sa kay Jacob. Ngayon, sa atin pong pangalawang punto po, ang saklaw po ng pagtuturo ng bagong tipan sa vocal music ay meron pong kabuuan po. 10 po itong mababanggit natin sa bagong tipan na tumatalakay sa uri ng musika na gagamitin sa pagsamba sa bagong tipan. Ito po yung atin pong mababasa sa bagong tipan. Bagamat marami po ito, bibigay na lang po yung mga talata. Sa Mateo 26:31, ang binabanggit doon ay himno. Sa Marcos 14:26, himno rin po ang nakasulat. Ngayon sa Gawa 16:25, himno pa rin yung nakasulat. Ngayon, dito po tayo babasa sa Roma 15:9. Titingnan po natin sa Roma 15:9, ano po ang sinabi na naman dito. Kasi napakarami pong talata. Hindi na po natin mabasahin lahat dahil mauubos po yung oras natin. Pinakita dito na marami sa Roma 15:9 ang nakalagay po, ako na po magbabasa. At upang ang mga hintil ay makapagluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya ng nasusulat. Kaya nga ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil at aawit ako sa iyong pangalan. Ang nakalagay po doon, ang binabanggit is awit, aawit. Ganon din po sa unang Korinto 14:15, aawit. Sa Episo 5:19, dito po ang nakalagay naman ay salmo. Pakibasa mo po, Brother Jun, sa Episo 5:19 para mabigyan natin ng kaunting linaw itong Episo 5:19. Sabi dito sa Efeso 5:19, ito po ang pagkasulat na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Ito po ang pagkasabi. Napakalinaw po mga giliw namin taga-subaybay na dito po sa bagong tipan, dito sa Episo 5:19, tayo lang ulit-ulit ang nakalagay, awit, aawit, nag-aawitan at nagpupuri sa puso sa Panginoon. Ito po ay maliwanag na hindi na po binabanggit dito ang instrumental music. Isa pang talata sa Colosas 3:16, ganun din po ang pagkabanggit dito. Ito yung mga salmo at mga himno. Ngayon, isa pang makikita natin na magpapatunay itong Hebreo 13:15. Pakibasa mo nga, Badillas, anong sinasabi dyan sa Hebreo 13:15? Hebreo 13:15, ganito pong binabanggit sa Hebreo 13:15, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain na pagpupuri sa Diyos sa makatibbaga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Dito,
binabanggit dito, yung pag-aawit po natin, yung bunga, yung ano ng ating labi. Kung ano po yung nilalabas ng ating labi, yun lang po ang gagamitin natin. Hindi na po yung mga instrumental music. At ganun na rin sa James Santiago 5:13, ganun po ang binabanggit is awit. Ngayon, ang lahat ng mga talatang ito ay nagsasabi lamang na kumanta. Wala pong instrumental music. Nang wala ito yung salita na sinasabi tungkol sa isang mechanical na instrumental na anumang uri. Kung gusto ng ating Panginoon na tumugtog tayo sa mechanical o sa instrumental music sa pagsamba, na mukhang may sinasabi siya tungkol dito na dapat kahit man lang doon sa isang talata, may nabanggit doon na inutos siya na dapat natin maunawaan. Ngayon, ang pangalawa, sunod natin mga kapatid, ay ang batas ng pagbuklod sa nagsasaad. Ang nagpapahayag o utos na gawin ang isang bagay ay nagpapahintulot lamang sa paggawa ng mga bagay na tinutukoy. Ang paggawa ng iba ay sa katunayan ay pinagbabawal ng sabihin ng Diyos kay Noe. Ngayon, ito po yung isang halimbawa, yung kay Noe. Ngayon, dito kay Noe, makapansin po natin, ang pagbibigay ng utos ng ating Panginoon, basahin po natin sa Genesis 6:14. Ano pong sinasabi niya? Yung pinagawa si Noe ng arka na gawa sa kahoy na gopher. Tingnan po natin sa Genesis 6:14. Kumuha ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid na sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. Ngayon, dito mga kaibigan, ang sinabi dito is gopher. Ngayon, kung pwede lang na hindi na wala nang sasabihin ng walang babanggitin. Isa-isayin pala. Oo. Kung sinabi na gumawa ka ng gopher, gumawa ka ng arka, walang binabanggit na uri ng kahoy, pwede na yun kahit kukulamber. Diba? Lahat Pero, pwede. ang pagdating po dun sa musika, sa pag-aawit po natin, dapat may nabanggit ba lang kahit isa na sinabi na gumamit kayo ng gitara. Wala eh. Pero dito sa titignan po natin, specific yung sinutos ng ating Panginoon. Awit lang at yung nasa puso natin. Ngayon, bilang sa ating pong nag-uutos po ng pagkanta, ito pa ay kumakanta at nagpapahintulot lamang sa vocal music. Yung paggamit ng mga instrumentong mechanical, ito pa ay katunayan na ito po ay pinagbabawal. Bagamat hindi nakalagay doon na wag. Marami kasing mga pilosopo na mga pastor. May napapag yung mga pastor, pilosopo eh. Bakit hindi raw nakalagay na wag? Bawal gamitin. Wala naman nakalagay. Katulad lang, minsan nga, sisingit natin yung ikapo. Yun, wala naman nakalagay na bawal. Pero nakalagay doon sa lumang tipan. Di ba? Pwede. Yung sabihin, utos din na yun. Ngayon, pagka lahat ng utos sa lumang tipan ay kukunin natin, hindi na po pwede magkalabo-labo na yun. Marami nang magkakaproblema din. Iuna lang doon, yung utos ng pag-ahandog. Yan ang mga minsan na gumagamit ng kumukuha na kumakot sa lumang tipan. Hindi nila pinag-isipan na May dapat hindi lamang instrumental. Hindi na instrumental eh. Kung gusto nila kumuha ron, huwag sila mamimili. Ang kinukuha lang, pinipili lang nila yung naayon sa kanilang kalooban. Kasi talaga naman, pagkapantao ang titingnan natin, mas napakaganda talaga pag mayroon tayong gitara o mayroon tayong organ, napakaganda umamit doon. Pero, hindi na po yun ang inutos ng Diyos. Kung ano lang sinasabi, yun po lang yun natin. Yung iba, pumipili eh. Maganda ka po. Pabor sa pastor yun. Maganda ang music, may music na instrumental music. Dahil masaya. O may nakakakakit. Hindi nakakainit. Isa pa. Pagpatao, ang titingnan natin. Pero pagdating po doon sa pang-spiritual, inuutos na ng Panginoon na kumanta ng gagaling sa puso, yun ang pong gagawin natin. Kaya nakakalungkot po na napakarami po ng mga Kristiyano na hindi po sumusunod. Ngayon, para po sa ating talakayan, paano katutugtog kung may nagsabi na magkakaroon ng instrumental na musika sa langit? Paano tayo mayroon? Ayun, ang problema wala sinasabi. Ang nakalagay rin doon,
magsiawit, pag nandun tayo sa langit, pagsisawitan lang tayo. Ito ba ay katanggap-tanggap na simbahan? Hindi po katanggap-tanggap yun. Paano mo sasagutin ang isang nagsabi na ang terminong Grego at Pasaulo at sa Episo Centro ay nagpapaintulot sa mga instrumentong mekanikal sa pagsamba sa Diyos ngayon? Paano kung sinasabi ng isang tao na ang instrumento ay Rice. anong instrumento natin? Ang vocal. Vocal yung instrumento na ginagamit natin. Ngayon mga mahal naming taga-subaybay, pwede kayong magkomento at amin pong sasagutin ang inyong mga komento tungkol po sa dalawang uri ng pag-awit, isang musika, isang instrumental at saka isang vocal. Ngayon, handa kami sagutin ang inyong pong mga komento. At bibigay po kay Brother Elias. Salamat, Brother Fred. Nakita natin sa pagtatalakay po ninyo, napakahalaga na ang vocal music o yung paggamit ng boses lamang sa pagsamba sa loob ng pagsamba sa loob ng iglesia ay napakahalaga ayon dun sa mga talata na inyong binasa. Sabi nyo nga po meron pong yung 10 talata na yung ilan lamang sa mga talata doon ng ating binasa na puro vocal, kung tawagin himno, bunga ng mga labi, na ang tinutukoy nga po ay vocal. Pero may mga mapapaisip tayo, bakit naman kaya ang maraming reliyon sa panahon natin ngayon ang gumagamit ng panugtog? At talaga namang pinagtatalunan natin yan ng mga mananamba na ang paggamit ng panugtog ay hindi ayon sa Biblia. At meron namang mga pastor na sinasabi yan ay ayon sa Biblia. Pero gaya nga nung binasa natin kanina, ang mga pastor ngayon na namimili kung ano ang gusto nilang ipatupad sa loob ng reliyon. Ano po masasabi ninyo, Brother Juan? Mga po yung bali, alam niyo po yung mga ibang denomination ngayon, talagang ginagamit nila yung mga instrumental music dahil ito ay isang magandang pang-akit doon sa mga membro. Dahil nga naman pag mayroon mga awitan na gumagamit ng mga magagarang instrumento, ito po ay nagbibigay kasilahan para sa kanila. Kaya nga lang, ang nagiging problema dito sa mga ginagawa nilang pagdaragdag ng instrumento, ito po ay hindi pinag-uutos ng Panginoon. Kaya kung gagawin natin yung mga bagay na yan, gagamit tayo ng piano, simbalo, organ, maganda talaga para sa atin. Kasi pagdating sa Diyos, sa Panginoon, hindi po talaga katanggap yun dahil ang utos ng Panginoon, tayo lang daw ay mag-awitan. Pansinin natin yung talata dito sa Epeso 5:9, kaya hindi tayo pwedeng humiwalay sa tinuturo ng Biblia. Sabi rito sa 5:19 na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol daw sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Yun lang ang tanging paraan kung paano natin pupurihin ang Diyos. Hindi sa pamagitan po ng instrumento. Hindi ito sa ating pag-aawitan at ng mga himno. Ngayon din ang sinasabi dun sa isa pang talata dun sa Colosas 3:16. Sabi ko rito, manahan nawang sagana. Sabihin yung manahan, sabihin, talagang panatilihin ninyo sa inyo ang salita ni Kristo na ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan na magpaalalanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at mga himno na mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso. Yun po ang sinasabi ng talata sa Biblia. Maraming salamat, kapatid na Fred. Maraming salamat, Brother John. Yun po yung isa yan sa mga religious error na
naipasa sa loob ng maraming siglo. Maraming pong panahon na talagang yung mga mali ay napakarami ng taon. Hindi pa yung ginagamit ng maraming simbahan. Yung pagdaragdag ng instrumental music sa kanilang pagsamba dahil sa tradisyon at influensya ng kultura, hindi dahil sa katuruan ng Biblia. Totoo lang, hindi ito naging bahagi ng pagsamba ng mga unang Kristiyano. Sa unang mga Kristiyano, hindi talaga ito gumagamit ng mga instrumento. Ngayon, dumating yung mga panahon, nagkakaroon na ng mga dagdag. Pero ano sabi dun sa pangalawang Juan 9. Brad Elias, anong sabi doon sa Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at hindi ng Anak. Ito po ang pagkasabi, Brother Fred. Yun. Pagka wala tayo sa aral ng ating Panginoon sa Kristo, wala rin din po sa atin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Yan, sabi nga doon sa Revelation 22:18, ating sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdaragdag o magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat na ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. At sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Isa pa ang talata, mga kapatid, sa Matthew 15:19, dapat walang kabuluhan. Ito po yung pinaka ingatan natin. Yung sinasabi natin po, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba na, ano sabi? Nagtuturo. Pagsamba na sa akin nga nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ngayon, doon na tayo, yun yung pinakamasakit. Napupunta na yung pagsamba, nakaano na tayo sa tradisyon, sa utos ng mga tao. Kaya tatandaan po natin, mga taga-subaybay, na mayroon pong pinakamabigat na sinasabi natin, Panginoon, sa Matthew 7:21. Makibasa mo nga ba din sa 7:21? Sabi po sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tuloy pa po natin. Sa 22, Yan ang pinaka. marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipangula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo na nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakakilala. Pag silayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kasamaan. Iba napakabigat ng salita yun. Pag kasabihan tayo ng tampalasan. Ano bang ibig sabihin ng tampalasan? Yung gumagawa tayo, na hindi naman tayo inuutusan, wala naman sinasabi natin ng Panginoon, tapos gagawin natin, at parang pinalalabas natin, mas marunong pa tayo sa Diyos. Diba? Oo nga po. Palasan. Napakabigat mo salitang tampalasan, para kang sinampal nun. Hindi nga alam kung madalas natin gamitin sa Yun nga lang wikang Pilipino. ang nagiging kampante lang kasi ang mga Kristiyano kasi iniisip nila pagkatitingnan mo naman napakaganda talaga. Pagkapantao titingnan mo kahit naman kung ako papipiliin sa sarili ko, mas maganda kumanta na mayroong palugtog. Saya yan. Pero pag dumating tayo dito sa punto, pag sinabihan tayo na, ba't mo ginawa yun? Pagka gumamit ng wala naman ako sinasabi. Diba? Kahit nga lang sa mga anak diba? Pagka pinangunahan ka ng anak mo, gumawa ng hindi mo inuutos. Gagalit na. Galit ka. So parang pinahigita mas marunong ka pa. Diba? Yan nga nakakalungkot sa panahon natin. Yan ang Dawa, natin. ay maintindihan ng ating mga taga-subaybay. At magkaroon sila ng tanong. Para malay mo, magkaisa tayo ng magkaisa tayo ng pagkaunawa doon sa pagsamba ng tunay na pagsamba.
So, ganun po, Brother Fred, ano? Parang nagiging versus o kalaban ng utos ng Diyos ay yung mga tradisyon ng mga tao, mga turo at aral ng mga tao para magbigyan nila ng katwiran ang paggamit nila ng instrumental music. Sinasabi nila na sa lumang tipan, nababasa naman yan. Pero ayon naman doon sa pinag-aralan natin, sa bagong tipan, sabi nga doon sa binasa ninyo kanina o pinabasa ninyo sa amin kanina sa aklat ng Ikalawang 1:9, sino man nagpapatuloy hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Ama. Totoo, utos naman ng Panginoon yung panugtog sa lumang tipan, pero hindi siya under o hindi siya utos ng ating Panginoong Kristo. Ang utos ng ating Panginoong Kristo naroon sa bagong tipan, na lahat ng talatang binasa natin kanina puro awit, wala naman siyang panugtog. Yun ang nagiging kalaban ngayon ng utos ng ating Panginoong Kristo, ang mga turo at aral ng mga matatanda, na ang aral ng mga matatanda ay binago na sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Isa pa ang dagdag natin ng mga talata, yung Hebreo 1:1. Yun po. Ipakita natin kung paano ang Diyos mag-utos, paano ang Diyos magsasalita. Ano sabi doon sa Hebreo 1:1, no? Ang Diyos na salita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw. Itong araw na ito ngayon. Ito mga huling araw. Sa pamamagitan ng kanyang anak, sa ating Panginoong si Kristo, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Ang pagsasalita ng Diyos sa atin ay nagkakaroon ng 3 dispensation. Panahon, tatlong panahon. Panahon ng magulang, panahon ng mga propeta. Ngayon, nasa panahon na tayo ng kanyang anak. Kaya yung kanyang anak na, yun ang may susundan natin, yung authority ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Doon tayo, kung ano yung sinasabi natin Panginoong Kristo, yun doon lang tayo. Ngayon, yung sa lumang tipan, hindi sa atin yun. Inalis na yun eh. Kaya doon sa mga binasa po ninyo, nag-guide po tayo, Brother Fred, sa tamang pagsamba ngayon sa Diyos, na nagiging dahilan para makilala natin ang tama sa mali. Dahil merong luma, merong ibang pagsamba na itinuturo sa atin ng Diyos. Ang tamang sundin sa panahon natin ngayon, ayon doon sa inyong pagpapaliwanag, panahon ng ating Panginoong Kristo. Yes. Yung authority ng ating Panginoon, yun ang susundin natin sa ating pagsamba. Hindi na yung authority ng panahon ni Moises. Tapos na yun. Wala na tayo doon. Ngayon, pag kukuha tayo doon, magkakamali na. Magkakamali na tayo at nilalapastangan na natin ang ating Panginoon. Ngayon, darating na po tayo dito sa doon sa ating pong pinag-usapan tungkol sa pagsamba. Isang napakahalagang matutunan nga po natin yung tamang pagsamba, na muli iniikayat po namin kayo na magbigay tayo ng komento, ng question sa ibabang bahagi ng screen na ito para mapag-usapan po natin sa mga susunod na Sabado na sa ganitong oras. Dumarating po tayo sa panahon ng pagtatapos na. Salamat po. Patuloy po ang aming mga pasasalamat sa magandang tinalaki ng kapatid tungkol po sa vocal at saka instrument po na ating napag-aralan. Sana po magbigay ng pagkaunawa sa mga nanonood sa amin, nakikinig sa oras na to, ang talakayin ito na sana nga, sabi ganun, tayo ay magkaisa sa isang aral para tayo ay magkasama-sama. Hindi tayo magkabahaba. Yun lang po at maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Diyan na po nagtatapos ang ating
programa. Maraming salamat sa kina Brother Fred, Brother Juan. Patuloy po tayo mag-aral ng Biblia. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod mula sa oras ng From Biblia. the toils that bind me, it will bring relief. Burdens will be lifted that are pressing so. Showers of grace.